Magandang oras mga ka-TH, mga kababayan. Meron tayong bigyan ng reaksyon dito at analysis. Ito'y napakagandang treasure site nito. Big boulder markers na man-made talaga. So ito, meron tayong ano dito, ito mukha, mata. Nakatingin siya, nakaharap siya dito sa big boulder. Ano bang meron dito? Well, dito sa harapan niya ay meron ding tatlong malaking butas na parang mata din pero tatlo. Pero merong ito mga pointer na matulis na parang ilong ng hayop, at lahat ay nakaturo sa parte na ito. Okay, so atin tingnan tong mata. Saan to nakatingin? Itong isang mata ay parang may letter B, nakaganyan. So pwedeng ilang metros ba to? 1, 2, 3, 4. Kung B man yan, pwedeng distance na sikreto, tinatawag na Roman G. 5 is V sa Roman ay 5. So 5 yarda o 5 hakbang or 5 metros papunta dito. Ito kasi ang itong meron ditong ito mga matulis yan yan ay arrow. Papunta yan dito. So ito na portion. Testing natin to mga ka-TH dito. Ito yung pinakauna, which is pinakamalaking tsansa na meron talaga dito kasi nga tinuturo ng mata at tinuturo din ng mga ilong dito sa kabilang bato na countersign. Okay, so ganda pala ng mukha na to. Meron pa palang nakaganon, no? Nakaano talaga, meron siyang pointer. So papunta talaga siya dito. Ayan, so ang gawin dyan ay pahaba lang ang hukay pag ganito, palapit sa mata. So ang gawin ang hukay ay pag ganun, no? Pahaba. Malapit dito sa mata kasi merong kanyang parang bibig dito, nakaganyan, no? So pwedeng malapit lang sa bibig. So estimate ko dyan ay ano lang yan mga 4 meters lang yata to. 4 meters ang distansya dyan. Ngayon meron akong nakitang ito man-made to kaya nga lang putol ang picture. Kung yan na carving ay nagaganito mga ka-TH, kung parang sina nakataob, well, merong item sa under sa bato. Ito na bato. Kung yan ay letter C, at huwag kalimutan, biyakin din ang bato kasi ang C kapag may dot yan ay treasure inside the rock. So ito na bato ay prospect. Pwedeng nasa loob niya, kung letter C ang nakamarka dyan, o sa baba. Okay, panghuling analysis natin. Dahil ito ay nakahilira na mga malalaking butas at parang may ulo dito, nakaganon. Kaya tingnan nyo ang unahan yan. Malalaking butas. Itong isa hiwalay kasi ito ay parang box. So nagsasabi siya merong treasure. Itong dalawang distansya, papunta siya doon. So pwedeng malayo yan, 10 meters or 7 meters ang tisdig sa unahan. Kaya i-detect nyo lang ang unahan. Kapag nag-detect sa unahan 10 to 7 meters, meron din dyan. Ito ang mata na tumitingin dito. Napaka-importante ng marker na ito. Face marker yan. Parang ninja turtle ang itsura, no? At tinitingnan niya itong interong ito lahat. Okay, so punta tayo sa ibang mga signs. Ito kung literang C ay nasa baba ng bato or gilid ng bato.
itong C. Shortcut na tayo. Ito naman ang droplets or teardrop or droplets. Ang droplets ay nahuhulog yan, di ba? Nahuhulog siya pababa. Minsan lang na mayroong droplets na ang slanting ang pagkahulog, di ba? Karamihan ng droplets ay vertical na nahuhulog. Kaya kung mahuhulog itong droplets, treasure under sa bato ang kahulugan niyan. Lalo na ang itsura nito ay parang giant clamshell, di ba? Ang giant clamshell na nakataob ay meron siyang tinatakluban. Merong ano siya tinatago sa kanyang under. Kaya nga siya nakataob eh. So pwede. Pwedeng giant clamshell yan na sign at merong treasure under. Okay, balik tayo sa ibang picture. Ito naman ay hugis heart. Pero medyo 50-50 ako dito. Parang hindi siya man-made kasi walang tool mark eh. Parang mga cracks lamang. Sabihin natin ito ay man-made. Well, ito ay treasure in front. Dito lang talaga yan kung man-made yan. And then wag niyong kalimutan pukpukin ng bato kasi minsan nasa loob ng heart. So yan, pero 50% ako dyan eh. Parang natural pattern siya. Okay, punta tayo sa iba. Ito ang maganda, classic. Very classic Y sign for tunnel entrance. So Y is symbol for tunnel entrance. Merong tunnel na pababa na, malapit diyan. Karamihan yan ay nasa harapan lang. Dumidistansya kasi yan 3 to 5 meters distance galing sa letter Y. So i-detect nyo ang palibot ng 3 to 5 meters. I-detect nyo ng gagamitan nyo kung saan iikot ang gamit nyo. Doon yung paghukay o pag-test dig. Kailangan talaga meron kayong magsanay kayo mga ka-TH ng dowsing kasi ang dowsing ay very reliable. Mas reliable pa yan kaysa mga electronics. Pero medyo matagal-tagal yung mamaster yan kasi sa baguhan pa lamang ang dowsing ay napakalikot. Malikot siya sa mga kamay ng bago. Pero sa ano na nito, hiniti na sa mga hiniti. Kung sa kabayo pa hiniti, sa mga jockey, sa mga master ay hindi na yan gumagalaw. Hindi na magalaw. Kaya master ng master lang, abutin kayo niyan ng 2 taon, 3 taon bago ma-master yan. Yung dowsing. Okay, so iba naman. Ito, grabe naman to. Man-made talaga siya oh. Ang lalaking mata. Ngayon sa mga eye markers or eyes or face marker na may mga bilog na mata, tingnan ko saan yung malaking bilog. Diba? Ito yung malaki. Tapos, doon siya nakatingin. Ang malaking mata ang sundan. So kung saan nakatingin ang malaking mata, lalo na ito, papunta siyang kaliwa. So hindi siya sa front, kaliwa yan. Kung pantay naman ang laki ng mata, ay 60 degrees ang ano niyan. Galing sa bato, 60 degrees pa ganyan. Yun ang coverage ng pag-search. Ang layo naman, galing sa bato ay 5 to 7 meters. Kapag pantay na mata, pero kapag hindi pantay, katulad nito, sundan yung malaki. Okay, detect nyo ang unahan nito. Okay, 7 meters. Pinakamalayo ay 10. Malayo-layo kasi nakatingin siya eh. Ito naman, mata pa rin. Dalawang mata, maliit yung isa, malaki yung isa. So dito tayo sa bandang kaliwa mag-search. Hindi yan harap. Kaliwa yan kapag malaki ang isa. Kung pantay, yun yung harap. Kapag pantay lamang, harap ang i-search kapag mga mata. Ito naman, no,
kita nyo may mga tool mark ko, man-made siya, kaya maganda. Okay, panghuling signs. Isda. Isda ito mga ka-TH. Ayan o. Pangit nga lang paggagawa na isda na to. Ayan o. Pero meron siyang parang tuka na isda, no? Ito. So, nag-point siya pababa. So, ang start ng digging niyan ay gilid ng bato. Palayo. Papuntang 3 meters. So, from 0 meters to 3 meters ang distansya niyan. So, umpisa pag hukay sa gilid kung saan nakaturo ang tuka. Pero lalim lamang na 3 meters. Limit nyo lang sa 3 meters ang lalim. Kapag walang mga gamit ng tao, walang gagamitan, walang man-made na object sa 3 meters, ay wag na magpatuloy. At dito naman papunta sa 3 meters sa unahan. Ganon din, tisdig lamang, tsaka na maghukay ng malalim kapag may makitang mga bagay na gawa ng tao. Alright, so kung magpaalam ng mga ka-TH, maraming salamat sa lahat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa mga bago pa lamang. Hanggang sa muli, maraming salamat.